Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Mark chapter 5, verses 27 hanggang 30. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Be intentional in your faith. Dito po sa kwento ng babaeng dinudugo for 12 years, may ginawa po siyang kakaiba. Po sa kabila ng kanyang suffering, siya po ay nagsumikap, nagpumilit na lumapit sa Panginoong Hesus. Nakipagsiksikan siya sa crowd, para mahawakan lamang yung pong damit ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa isipan niya nabuo yung pananampalataya. At ang sabi niya doon sa verse 28, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. So ito po yung napakahalagang katotohanan, Sa pananampalataya po, dapat intentional tayo, Kasi yung iba, akala nila yung iwi-wish mo lang ang isang bagay, pananampalataya na yun. Hindi po ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, may pinaniniwalaan kang pangako ng Diyos sa iyong buhay. At kahit hindi pa nangyayari, ito'y inaasahan mo ng magaganap sa iyong buhay. Ganon ang ginawa nitong babae. At hindi lamang nabuo sa kanyang isipan yung pananampalataya. Kumilos din siya. Makikita natin dito na sa kanya pong pakikipagsiksikan, at nagawa niyang makalapit sa Panginoong Hesus. At nung nahipo niya po yung damit ng Panginoong Hesus, instantly gumaling po siya. Ako'y naniniwala may purpose itong kwentong ito. Bakit ito naisulat sa Biblia? Sabi sa James chapter 1, verse 4, sabi po rito, at dapat magpakatatag kayo hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pansinin niyo yung word na magpakatatag hanggang wakas. Kasi may nabubuo po sa ating pagkatao habang dumadaan po tayo sa pagsubok. Kaya yesterday tinalakay ko dapat faith-centric tayo. Kasi ang nagpapatatag po sa ating pananampalataya ay ang pagsubok. Yun ang sinasabi ng verse 3. Tandaan niyo po, yung pagsubok, hindi kanyan binibigyan ng pananampalataya. Meron ka ng pananampalataya na nakuha mo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung pagsubok, pagka dumadaan ka dyan, pinatatatag nito ang iyong pananampalataya. Kaya yesterday, tinalakay natin yung perseverance. Kasi yung perseverance ang magpapatunay kung meron kang totoong pananampalataya. Kasi nagpapakatatag ka hanggang sa wakas. Hindi ka lang nagtitiis, kundi naniniwala ka na may mangyayari sa iyong buhay. Kaya, alam niyo po, isa po sa gamit na verse ngayon, yung Isaiah 60 verse 22, na when the time is right, sabi nga, the Lord will make it happen. So prophecy po itong verse na ito sa Jerusalem. Pero yung iba, ina-apply nila ito sa kanila pong buhay nang mali yung pagkaunawa nila. Kasi dito po sinasabi, may inihanda ang Diyos. Pero, para yan doon sa mga handang tumanggap. Katulad ng bayan ng Israel, kung sila'y magsisisi, may inihandang maganda ang Diyos para sa kanila. Yung ibig sabihin ng when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya alam niyo po, sa panahon ng pagsubok, ang nangyayari po ay ganito. Inihahanda ka ng Diyos. Kailangan ay ready po tayo. Kasi pwedeng maudlot yun kung hindi tayo handa sa pagtanggap doon sa ating panalangin. Kaya during the time of suffering, huwag tayong magko-complain. Kasi ito ay time of preparation. Kasi nais ng Diyos na makita na matatag ka,
magpakatatag ka hanggang wakas. Kaya minsan papapansin niyo po, hindi lahat ng ipinanalangin natin instant na natatanggap natin. Kasi nakikita ng Diyos yung kalagayan ng ating puso at nadidevelop pa po yung ating perseverance. At doon po ang nagpapatatag sa ating pananampalataya. At kapag buo na po yung pananampalataya, ready na po tayong tumanggap. Kaya lagi niyo pong tatandaan yun, ano po, may inihanda ang Diyos doon sa mga handang tumanggap mula sa Kanya. Ngayon, bakit ko po nasabi yan? Kasi ito po sinasabi ng Hebrews 11:6 eh. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So malinaw po. So hindi ka lang maniniwalang may Diyos. Kailangan naniniwala ka na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya ito masakit na katotohanan. Hindi lahat tumatanggap. Maraming nakapaligid kay Jesus nung panahon na yun. Pero yung babae lamang nakapag-draw ng power, ng kapangyarihan mula kay Jesus. Ano po? Sabi sa verse 34, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya posible po yun. Maraming taong nananalangin, no? Pinipilit nilang makalapit kay Lord. Maaaring yung iba ginagawa ng kung ano-anong paraan. Pero kung walang pananampalataya, no, hindi tayo makakatanggap mula sa Diyos. We cannot draw power from God. Kasi ang sikreto po, pananampalataya para tumanggap tayo mula sa Diyos. Kaya mahalagang katotohanan po, dapat maunawaan ninyo, hindi po one-sided ang Christianity. Kung gusto po ninyong ma-experience ang Diyos sa inyong buhay, maniwala po kayo sa sasabihin ko. For example, salvation. Ang salvation para yan sa mga nagsisisi at nananampalataya. Yung pong requirement ng salvation. Yung prayer, para yan sa mga taong nananampalataya at yung mga taong nagpe-persevere. Di po ba? Sabi ng Panginoon, manalangin kayo at huwag kayong mag-give up. Yung pong pagbabago natin, yung sanctification, it requires faith and obedience. Kaya yung iba nagtataka sila, bakit wala nangyayari sa akin pagbabago? Kasi hindi ka nakikipag-cooperate kay Lord. Kailangan manampalataya ka na kayang baguhin ng Lord ang buhay mo. Alisin ka sa maling bisyo, pag-uugali. Kailangan maniwala ka at kailangan mo sumunod. Doon mo lang ma-experience yung sanctification. Kung tutusin, kayang gawin ng Lord yan sa buhay natin. Lahat ng yan, salvation, prayer, sanctification, without our cooperation. Pero pansinin niyo po, nire-require niya sa atin yung pananampalataya. Kaya dapat intentional tayo sa ating Christian life kung gusto nating makakita ng pagbabago sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Baguhin mo po kami, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga pananaw sa buhay. Turuan mo kaming maging intentional, katulad nitong babaeng ito, na dahil sa kanya pong pananampalataya, siya po'y tumanggap mula sa iyo. Salamat, Panginoon, naniniwala po kami na posible itong maganap sa aming buhay, lalo na sa aming dumadaan ngayon sa iba't ibang uri ng pagsubok. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.